Ang misteryo sa pagkamatay ni Jason Anuga. Ang misteryo na ito ay nagsimula nang pumunta si Jessica at ang kanyang boyfriend na si Jason sa isang kilalang coffee shop sa kanilang lugar upang magkita at magkasama sandali. Dito na ang misteryong kaganapan dahil pagkatapos uminom ni Jason ng mga 3/4 ng kanyang kape ay nagsimula siyang pawisan at tila nagpapanik. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Hindi nagtagal ay binawian agad ito ng buhay. Nang dumating ang mga pulis, nabagabag sila sa tila isang misteryo ang naging sanhi ng kamatayan ni Jason. Akala nila inatake ito sa puso. Nakapagtataka dahil bata pa naman ito. At tila ba isang misteryo ang biglaang pangyayari. Ngunit mayroon silang isang bagay na napansin sa isang inumin. Kaya dinala nila ang kape mug sa laboratorio. Dinala din nila si Jessica at ang mga staff ng coffee shop para sa mga katanungan. Tinanong si Jessica kung mayroon silang anumang pagtatalo sa boyfriend niyang si Jason. Ngunit tinanggi niya ito. Sa pagsusuri naman ng mga pulis, nakita nila ang mga residyo sa loob ng kape mug ni Jason. Napansin ng mga pulis na nagkaroon ng foul play. Sunod din nilang tinanong ay ang staff ng coffee shop. Ito din kasi ang isa sa posibleng nakakita sa buong pangyayari bago namatay si Jason. Habang nasa kalagitnaan ng mga interogasyon, napansin ng mga pulis ang mga text message sa cellphone ni Jason. Meron silang nakitang mga mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nagimbal sila sa nakasulat na nilalaman ng mensahe. Kung hindi mo siya papatayin, kayong dalawa ang ipapatay ko. Ayon naman sa reply ni Jason sa nag-text sa kanya, ay aayusin ko ito. Sa pagkakataong ito, pinalaya na ang mga staff ng coffee shop dahil malinaw na wala naman talagang mga kinalaman nito. Ngunit nanatili pa rin ang suspecha ng mga investigador kay Jessica. Dahil bukod pa sa isang hindi kilalang numero, meron silang napansin na palitan ng text sa pagitan nila Jessica at Jason. Tulad ng, "Hindi mo dapat ginawa yan." At ang sagot naman ni Jason na ayon sa text message, "Pasensya na hindi ko sinadya." May sagot naman si Jessica na, "Papatayin kita." Dahil sa mga text message na iyon, inilagay muna nila si Jessica sa detention cell hanggat hindi pa malinaw kung ano talaga ang totoong nangyari kay Jason. Siya ang naging prime suspect. Kinaumagahan, habang nasa detention cell, merong dumalaw kay Jessica. Ito ay ang dati niyang kaibigan at kaklase na si Ann. Pumunta ito para mag-abot ng pakikiramay at para sabihin na hindi ito maniniwala na may kasalanan si Jessica sa pagkamatay ni Jason. Na tila ba nakokonsensya itong Ann. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Ann kay Jessica na kung ano man ang maitulong niya. Huwag daw siya mag-alinlangan na tawagan sabay bigay ng kanyang numero. Ngunit, napansin ito ni Jessica na ang kanyang ibinigay na number ay kaparihas ito ng number na nag-text kay Jason at nagbanta na papatayin silang dalawa. Kaya ang ginawa ni Jessica, nagkunyari siyang parang wala siyang napansin na kakaiba kay Ann. Kung baga normal lang ang kanyang pinakita. Noong pagkaalis ng kanyang kaklase na si Ann, dali-dali naman na pinuntahan ni Jessica ang investigador. Sinabi niya sa pulis na yung babaeng dumalaw sa kanya na kakaalis lang ay ang merong hawak sa number ng cellphone na nag-text kay Jason bago pa ito namatay. Pagkatanggap ng impormasyon ng pulis mula sa sinabi ni Jessica, ay walang pag-atubiling sinundan ng pulis si Ann sa parking lot. Inimbitahan ito ng mga pulis para sa mga katanungan.
Kinumpista nila ang cellphone at tiningnan ang nilalaman ng cellphone nito. Dahil dito, nakita nila ang text ni Ann para kay Jason. Nakumpirma ng mga pulis na ito nga ang cellphone na pinagmulan ng text na natanggap ni Jason. Sa kalagitnaan ng interogasyon, hindi na naitanggi ni Ann na ayon sa kanya. Inutusan niya si Jason na patayin niya si Ann. Kung hindi niya ito papatayin, silang dalawa ang ipapatay ko. Nasabi niya umano ang lahat ng yan dahil sobrang mahal niya si Jason at sobrang selos niya kay Jessica. Ngunit sa tapat na pagmamahal ni Jason kay Jessica, mas pinili niyang inumin ang lason na si Jason din mismo ang nagtimpla sa utos ni Ann para lasunin sana si Jessica. Kaya imbes na si Jessica talaga ang lalasunin, pinili niyang ialay ang kanyang buhay para mailigtas si Jessica sa kapahamakan na siya na rin sana ang makakagawa, ayon sa utos ni Ann. Dahil sa pagmamahal, sadyang ininom ni Jason ang lason para mailigtas si Ann. Ayon sa resulta ng imbestigasyon, dahil umano sa takot ni Jason na baka dalawa silang mamatay ni Jessica, mas pinili nitong akuin ang kamatayan, mailigtas lang ang babaeng kanyang pinakamamahal. Ang kwentong ito ay isa sa mga patunay na ang totoong pagmamahal ay handang protektahan sa anumang kapahamakan ang kanyang minamahal kahit kapalit pa ang buhay. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ng pagmamahala ni Jason at Jessica. Hanggang sa muli, maraming salamat.